Okay, mayong adlaw sa tanan, no? For today's video, I will be creating the basic steps and serving EDOT and ADDT examinations using the Salbertech LMS for offline access. No? Tama ko yung report nga niabot sa ko nga they are doing the examination or conducting the examinations online kay dili jud daw maka-access sila ang mga bata sa kanana ang examinations offline. So kung mag-online sila ma-access daw, no? Okay, by the way, ang Silvertech Learning Management System, nag-start din na siya og examination system which is conducted offline. No, sa una dili pa na siya Silvertech LMS, kung pa na siya Project Digital Quiz Essentials. But karon ako na siyang gi-upload into Silvertech LMS, offline na gyapon ang ato ang examinations, no? Now, yun sa tulkan nila, wala ko kabalo yun sa nila pag kanana ang administer ng exam nganong di ma-access offline and then nganong online ma-access siya, no? Pero supposedly ang examination nato can be accessed offline and these are the steps, basic steps para ma-access siya offline. Okay, number one, we just need to connect the server to a wireless router. This kaning term nga server here, I am referring to the computer nga gi-installan nato og Silvertech Learning Management System. Ang tawag nato ana server. Okay? So, ato lang siya i-connect. So, as for me, dari, so I think I am connected already. So, ato lang siyang i-disconnect para klaro. So, as you can see, wala na ako yung connection. So, nibalik siya. Ano man, asa man ito pita ni connect na pod. Nibalik niya ang BNHS router 9. Okay? So, ato na siyang i-connect. State nga na internet. I just don't know what happened to my network icon. Pero this one, wala na siya internet connection, no? Ato lang i-connect dana sa BNHS router 9 sa tong wifi nga wala internet. To show you nga wala na internet, okay, I'm going to browse for the Google. So, kasi wala, oh. So, if I'm going to refresh that one, may nga na dyan siya, can't reach this page. So, I am browsing the google.com. So, wala. So, Facebook, how about Facebook? Type na to, Facebook. Okay, again, wala dyan po internet connection. So, kini wala tayo internet connection dyan. Wala tayo internet connectivity. Okay? So, number 2, we need to turn off the firewall. Okay, unsa ni firewall? Kanang firewall, mo na siya, kanang program na siya nga mo-block og connections between the other devices or the client devices to the server. So, sa kalina server, kini atong laptop nga na ay Silvertech. Kanang client, mo na ng mga cellphones or other devices nga ganahan mo access sa atong examination link. So, we call that one client. So, we need to turn off that one. So, how to perform that? Ang atong buhaton, ato lang siyang i-search ninyo ang check firewall status. So, as you can see, nanay mo gawas na yung dari. So, asa na ko na siya i-search na? Dari sa ubos, dari sa to taskbar, ubos atong screen desktop, na taskbar ang tawag nato ana kanang linya sa ubos nga bar nga makita na sa ubos, we call that taskbar. Kanatong taskbar na siya gitawag natong search box diha. So diha sa search box atong i-search ang check firewall status. And after that, kung mugawas na ng check firewall status, ato siyang i-click para makita nato unsay status sa to ang firewall. Okay? After that, so kini nga window mo ni mo gawas, makita na to diri ang status sa firewall atong lantawon sa guest and public networks na to, naka-off siya, okay na ni siya, goods na ni siya. Okay. Private networks, naka-off na po siya, goods na ni siya. So, in case bitaw nga naka-on pa, diri sa kilid natay turn Windows Defender Firewall on or off. So, i-click na to na siya, maset na to siya turn on, turn off, turn on, turn off. Okay? Pwede nato i-set. So, piliin na to turn off and then click OK para ma-save ang ato ang settings ato ang firewall. By the way, guys, unsay consequences kung naka-off ang ato ang firewall? Of course, firewall is anti-hacker, no? Pero ang hacking may tabo man na kung online. Pero kung offline ra atong examinations, so walay hacking, dili ma-hack. Kay nga no, wala man sa man nila paggawas lang og ang hacker naa sa imong duol. No? Pero kung wala, then it's perfect safe ra jud ang ato ang system. So, doesn't matter. So, kung mag-internet na time ka, ayan na mo siya i-turn on. Pero ang sa kuha, wala naman. Turn off ra man ako na eh. Anyway, wala akong makuha sa kuha siguro. Wala akong mga important information nga kung ibutang sa kuha ang computer. Wala naman pod. So, wala ra problema o mahack ba kung or dili. Okay? Pero anyway,
mas maayo jud kung na kay firewall. Okay? So close this one. And then we will go on step number 3. Actually, this is very quick lang jud. Dali ra man jud ta kaya ni siya, pero malangan na tagamay kay namay gamay mga explanation pod. Okay, from the desktop, I will just right click and open the Silvertech LMS icon or launcher para mo launch ang ato ang Silvertech Learning Management System. Pwede na to siya i-double click once or right click and then open para ma-open itong Silvertech LMS. So muna na yung na-open karon sa gawas, we have the Silvertech LMS. And then we'll proceed on, sorry for this one. We'll proceed on step number 4, which is to navigate DivTools, Division and AD test. No? This one, kung mag-conduct ta og EDAT and ADDT. No? Pero kung sa mga examination nato, naman tayo sa classes, lahi po natin examination server dito. So, lahi po natin sa EDAT, lahi po ning comprehensive, lahi po ning burning brains, na nasa mga tagsa-tagsa nga mga kasi tawag anang kanang tagsa-tagsa nga capability, para asa na siya na nasla. Okay, ang atong buhaton diri sa Division AD test. And then from this, mo na ni ato ang module sa pagkandak natong EDAT and Division Diagnostic Test, no? Okay? By default, localhost lang siya pero later on kadjut lang kayo makita na nato ang atong IP address dari or ang link sa atong examination. Mo na itong gi-check ganiha. So, as you can see, na jud siya dari, no? Okay, ang ato lang, nakagamay lang ang explain diri. We have the test basic information. This is used for filtering examinations, no? Pananglitan, kung gaseta diri school year nga 2024-2025, so tanang examination sa 2024-2025, moray mo gawas daring apart. Kung tungagan na itong grade level, kung sa rapod nga grade level dari, pananglitan, kung grade 7, grade 7, pero ang magawas tanan. Pero kung grade 4, grade 4 po tanan. So, kasi wala tayo grade 4, so mawala po, wala tayo makitaan diha. So, kay grade 7 naman lang na, try na to ang grade 7, so makita na to diri ang grade 7. Okay? Same will do for the quarter. Kung mag-set ang quarter diha, example, quarter 1. So, tanan nga quarter 1 na po, grade 7, aning nga school year, 2024-2025 ang magawas. Since wala man tayo record diha sa grade quarter 1, murag na sa quarter 2 ba to? Quarter 4 or quarter 3? Quarter 2. Another is quarter 2 ni siya. Quarter 2 ni siya ng examination. Okay? So, for the information of everybody diay, ang ato ang school information, uploaded na siya daan, dala na ani nga system. So, ang atong buhaton, dili na siya daan na kinahanglan, okay na siya. Ang atong buhaton na lang, para limpyo na siya, clear ni siya, ato na lang siyang i-remove tanan, i-delete by clicking this delete button. Okay, wala naman po nato na siya kinahanglan na. Delete and then yes. Then delete and then yes. So, wala na siya, no? Anyway, wala na. And then, ibalik na lang nato ng quarter. Select na lang nato na siya. And then, grade level also select. Kanarang school year, ang importante nga na diya. So, sulay ta og add og test. So, click na to ang add test. And then, your school ID, enter your school ID. Then, just click on search. And then, naana mga information. And then, you need to click examination file para i-upload na to ang examination file. For today's EDAT, I will try on grade 7, and then English. And then click open. So, ayan. Iloload niya ang examination. So, makikita natin yung information niya. We have EDAT. Make sure nga tama yung information dito. If mali yung information, just report it to the Nexus. Kaya ang gahimo ana nga mga information is ang in charge ana mga Nexus. Okay? Nexus member. Okay, just select mono or multi-grade. Alam nyo, kayo naman nakakaalam sa inyong mga information about this one. Ano ba yung section niya? A ba? Or ano ba yan? Room 1, room 2? Or kayo na bahala dyan. And then, we need to select students by clicking this button here. And then, hanap tayo ng mga students. Sample lang ha, dito sa list of examinations for grade 6. So, ito na siya. So, if we try to open this one, bago pala, i-open muna natin yan para sigurado. Kasi may report din na receive ko na nagkakaroon sila ng error because of this one. So, paano nga ba i-prepare siya yung yung examination list natin? Ano nga yung name niya dito? Tingnan natin.
we have this list of examinees. So, search natin dito sa downloads. Hanapin natin yung list of examinees na yan. We have this one, list of examinees form grade 6. Open natin. Okay. So, ganito siya. Dapat, kung may content dito, tanggalin na lang natin do. So, ito yung concept niya. Dapat, kung may content yung LRA natin, dapat walang bakante dyan. Dapat mayroong mga information. Now, for the missing information, palitan lang natin siya na. Halimbawa, wala siyang middle name. So, palitan na lang natin siya ng dot. So, yan, gagana pa rin yan. Okay? So, for the LRN, meron tayong format sa LRN. Dapat mayroon siyang single quotation. Yan, lagay natin siya dyan. So, lagyan natin ng single quotation. As you can see, lilipat siya sa kabila. Yung alignment niya, lilipat siya sa kabila. So, mas maganda ko kasi kung meron siya para wala siyang problema pagdating sa submission of result. Magkakaroon kasi kayo ng problema sa submission of result kung wala kayong o walang ganitong settings o walang ganitong additional na single quotation. Lahat na lang. So, by the way, sa future updates natin, hindi na kailangan ng ganito. Sa Emerald, sa Diamond Dale lang yan na version. But for the next release, hindi na kailangan na-check ko na to, na-update ko na to, na-fix ko na yung error na to. Okay, after that, save lang natin, and then okay na siya. So, balik na tayo dito sa ating examination module. So, select na natin siya, yung grade 6 na yan, and then click open. And then, ayan. Kita na natin na ito na yung file name ng template natin. And then for the test browser protocols, di na natin siya i-check kasi pag i-check natin yan, magiging sobrang stricto ng ating examination browser. So mararami ang i-kick out ng mga estudyante dahil nababiolate yung test browser protocols. Pero darating din ang time na gagamitin natin do. But for now, since we are in the transition phase pa lang, huwag muna. Okay, just click save para ma-serve na siya. So, as you can see, yan na yun. Meron na siyang examination ID and then ito na rin yung link. Okay, punta tayo sa step number 5. Ito na pala yung number 5. Nagawa na natin serve examination. So, ganun mag-serve ng examinations. Now, for number 6, lilipat muna ako kasi nga, sa client device natin. It could be, yung mga client device natin? It could be a laptop, a desktop, basta other computer or other device na hindi itong server natin. Okay? So, okay, now, for the cell phone, in order for us to browse the examination we served earlier in our video, we need to connect our cell phone to the Wi-Fi where our server was also connected earlier, no? So to perform that, we need to browse the settings, and then so as you can see here, I am connected in this BNHS Comlab 5G. So I need to connect to this BNHS router which I used to connect this the server earlier, no? So ito pipiliin ko ang BNHS router 9, and then ayan, supposedly mag-input tayo ng password dito, but since na-connect na to earlier, so wala na, hindi na tayo nag-input ng password. Okay, so right now check natin, sabi niya walang internet connection, so we need to connect to other Wi-Fi. Hayaan lang natin kasi wala naman talaga tayong internet connection. Ang lang talaga, ang pinaka-importante, pareho yung Wi-Fi ng server natin kanina sa laptop at saka yung Wi-Fi natin dito sa cellphone, which is yung BNHS router 9, as you can see, no? So we'll try to browse the examination. So yung next steps natin ay we need to access the examination with our browser, internet browser. So ito, pili lang ako, itong pipiliin ko yung Chrome. Ito yung pinakamaganda na browser na compatible sa ating Silvertech Learning Management System. So if we try to reload this one, hindi tayo makapag-connect kasi maling-mali yung link natin. So input naman natin yung link natin. Yung link pala natin ay 192.168. Ano ba yung link natin? Tingnan muna natin dito, ha.
Kasi nakalimutan ko yung yung link natin. Okay? So 192.168. I think it's 110. Tama na ba yung 97 na yan? Tingnan natin nga. Matingnan nga. Okay, the link is natin. Sorry nga natagalan ako kasi nga hindi ko pa na-set up yung yung router, yung system kanina. Okay. So the link is 192.168.110.97 exams. So yan, tama yan. Go natin. And then ito na siya. So na-access na natin. So kailangan lang natin i-entry dito yung examination ID. The examination ID is BL 0015 61. Okay, let's try this one. 1661. Yan 61, mali ata. 07 ata. Pagkatanda ko na BL 001567. Okay, and then we're just going to hit enter. Okay, and then for the LRN, entry na natin yung tamang LRN ng bata. 1243 931 Okay, and then enter. Ba, ano nangyayari? 1243 9318 9318 pala. 9318 Okay, yan, tama. And then enter. After that, ito na. Babrowse na natin yung quiz. Start quiz lang. And then, okay lang natin. And then, ito na siya. So, ito, bibilisan ko lang para mabilis matapos yung examination natin. Yung video, pati na rin yung video natin. So, hindi na. Supposedly, binabasa na ito ng bata. No? Okay. Okay. Yan. So, I think tapos na. So, click natin submit all. Supposedly, i-check niya yung answer ng bata tapos yung result isi-send niya sa server. Okay, submit all and then okay na. Result successfully recorded and then click OK and then done. Just finish. You can opt to download say for example, download result or click on finish, no? So, download result para meron tayong result and then click on finish para okay na. So, ayun, mag-entry naman siya ng panibagong examination ID para sa susunod naman na exam, susunod na subject. Okay? Ganun lang paulit-ulit. So, yun yung pag-take natin sa ating sa ating cellphone, sa ating smartphone. Alright. Open. And then, ayan. Kita na natin na ito yung file name ng template natin. And then for the test browser protocols, di na natin siya i-check kasi pag i-check natin yan, magiging sobrang stricto ng ating examination browser. So mararami ang i-kick out ng mga estudyante dahil nababiolate yung test browser protocols. Pero darating din ang time na gagamitin natin to. But for now, since we are in the transition phase pa lang, huwag muna. Okay, just click save para ma-serve na siya. So, as you can see, yan na yun. Meron na siyang examination ID. And then, ito na rin yung link. Okay, punta tayo sa step number 5. Ito na pala yung number 5. Nagawa na natin serve examination. So, ganun mag-serve ng examinations. Now, for number 6, lilipat muna ako kasi nga, sa client device natin. It could be, yung mga client device natin? It could be a laptop, a desktop, basta other computer or other device na
na hindi itong server natin. Okay? So, lipat muna tayo sa